my Bible, ready, go. This is my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Let us open on Matthew chapter 15, verses 21 to 28. So, pila ka verses itong basahon? Pito. So, tubag-tubag taong basa, ako sa verse 21, then kamo sa verse 22, dayon, taman ta sa verse 28. Kung ano mo sa inyong Bible, you can say Amen. Okay, in Matthew chapter 15, verse 21, the Bible says, Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to ask it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Kaya magamputa, kung itugyan ang ato ang mensahe, kung panibawon sa ato ang langit ng amahan. Our gracious and loving Father, Lord, akong giila Ginoo nga ikaw mo'y mapasidunggan sa amuang palibahon karon. Ikaw Ginoo mo'y rason nga magapangalagad mi Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa kusog nga among magamit karon sa kalipay, sa mga kadasig, ug sa kusog Lord nga nagapadayon mi sa paghimo sa imong kabubuton Ginoo. Tugot Ginoo, sumala sa imong katuyuan sa paghatag dugang kaalam panabot sa matag usa. Salamat Ginoo sa Biblia nga imong gihatag kanamo. Ikaw Ginoo magalihok sa taliwala sa matag usa. Ikaw magatrabaho sa ilang kasing-kasing unahuna pinaagi Ginoo sa trabaho sa Dalang Espiritu Santo. Usab gihangyo kanamo Ginoo, sumala sa imong katuyuan usab nga magwali mong pastor dito sa laing dapit nga imong atod siya Ginoo, ikaw magahimo kaniya nga panalangin. Usab ang mensahe karon mahimo usab nga panalangin sa nabilin Ginoo. O let be Lord God nga ang imong ngalan maisa, ang ngalan na magnify through the message, and let it be ang imong strength mo magakuyog kanamo pinaagi sa pagkinabuhi sa mga mensahe ug prinsipyo nga among makatunan. Lord God, wala mi mahimo kung wala ikaw. Nagailami sa gahom sa dugo ni Ginoong Jesucristo mo ay maga-limpyo, maga-sanctify kanamo sa tanang dili pagkamatarong, sa tanang kahugawan nga mahimong babag Ginoo nga dili ka malipay kanamo ang ginatugyan nimo tanan Ginoong Jesucristo. Limpyoy kami sa mabili nga dugo. Kining tanan among giampod pasalamatan sa ngalan lamang ni Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Okay. So kaning nga passage usan isa pwede na ito nga makatunan ba, mahitungod kung magkatun ta, mahitungod o pagtuo. By the way, kaning naghantay pakanting atubangan no, kung gusto ka nga medyo, paano ba, kaning duol-duol ka sa pulpit, duol-duol sa panalangin, pwede ka mo forward, no? Gawas na nang naagay, wala sa luyo. Kay, total, dili bitaw magagsikat ng laway. Bitaw. Okay, so ang ato ang mensahe, it's a question, no? God, faith,
nakakaplag pagita or nakasabot pagita kung unsa ning pagtuo nga gusto sa Dios nga atong masabtan. No? O gali, usa ni sa butang nga dili na to undangan ug kat-on. Kaya sumala sa akong ingon, kinahanglan magkinabuhi ta diha sa pagtuo. So samtang buhi pa ta, ang tanang elemento sa atong pagkabuhaton, ang tanan natong nagtuklod nato sa atong pagkinabuhi, dapat diha sa pagtuo. Nga mao nang importante kayo, samtang buhi pa ta, kanus naman ni maundang ang atong pagtrabaho sa atong pagtuo. Sa diha mobalik na ta sa atong langit no amahan, no? And then we will be talking about the manifestations of faith. Unsa may mga pagpadayag, no, sa pagtuo. Kaya usahay mong gud ang kaniya to ang mga misconceptions, mga misunderstandings may tungod sa pagtuo. Usahay matud nato ni sa low state of Christianity. No? Mao ni mo dala nato usahay discouragement, usahay mahimo patang judgmental or mahimo patang mga tao nga ineffective, dili ta productive tungod kay distorted ang atong panlantaw sa pagtuo. No? So mao nang atong balansiyon ang atong katulad karon gamit ning story sa babae nga ato ang gibasa kanina, no? As a sort of review akong i-narrate lang gamay. Si Jesus Christ ning adto siya sa coast of Sidon and Tyre. Lugar na siya sa mga hintil. Tungod kay gikuntahan siya sa mga Parisiyo o nagtinguha ang mga Hudiyo, mga Parisiyo sa pagpatay niya. So mo na purpose kung mo cross-reference ta sa Mark chapter 7. Mabasa na to dita, to be hid. Pero niabot naman ang time ni Jesus Christ dito dapita. Nay usa ka babae nga miduol, no? Wala panganli yang ngalan. Very noteworthy nga giingnan siya sa Ginoo, great is thy faith, no? Atong i-review ha. Tanawa ang atong last verse. Okay. Sa last verse nga itong ibasa kanina. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Okay. O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt, and her daughter was made whole from that very hour. Okay, so kung magtinguha ta nga ligo na ito itong pagtuo or mapatubo na itong pagtuo, pwede na ito tinguhaon o daton sa mga prinsipyo gikan aning istorya sa babae. O gani kaning kakuyog-kuyog ni Jesus Christ nga mga apostles, never sa Bible na mention nga giingnan niya, great is your faith. Very ironic nga sa Bible, duha ka tawo nga giingnan ni Jesus Christ nga great is thy faith or great is your faith, duha, puro pagit mga hintil. Katong centurion o kaning babae nga wala panganli. No? So kaning istorya sa mga hintil, pwede nato ni katunan, prinsipyo, may tungod kung unsa gaday ning pagtuo. Muna ibalanse na to, unsa may dili timailhan sa pagtuo. Unsa po ang mga timailhan sa pagtuo. So una, muna ito una katunan. Having faith is not manifested in. Base sa atong ibasa ha, unsa may mga dili barometro, dili sukdanan sa tao nga adunay pagtuo. E kaning babae nga gi-mention sa atong ibasa, babae ni nga dako pagtuo. Dahil unsa may mga butang nga dili nato i-consider nga mao na siya ilhanan nga ang tao na agi pagtuo. Kaya usahay mo ni mo dala nato sa ato sumala sa kong giingon, low state of Christianity. Okay, una, publicity of Christianity. Wala nagpasabot nga daghan kag exposure sa Christian life, dako na kag pagtuo. Kaya ugali kani mga apostoles, kung mayroon ka publicity sa ilang Christian life, mao ni sila expose kayo sa Christian life, sa ministry. You know? Maugong na gipagtawag ni Kristo na makikuba niya. Nakaning bayana, wakay na tumayo ang pangalan. Pero ngayon nga sa Ginoo nga great is thy faith. O gali, casual rin eh. Wala ni nagtutuloy ni Jesus Christ ang tutantod. Dili ni pariya o exposure aning mga apostoles nga giingnan sa Ginoo nga little faith.
Nag-iingan sa Ginoo nga nganong nagduwa-duwa mo faithless generation. No? Giingnan sa Ginoo. O gali kung when it comes to publicity in Christianity, wala ning babayi. Diri ra ni na-mention. Muna ayaw mo pag-una-una nga kana ra sila ni dagkong pagtuo. Kay gisanguran sila ngunani dili. Wala nagpasabot nga kanang butang na to, wala nagpasabot nga kaning mga frontliner, kumbaga sa inyong panlantaw, nagwali, nagkanta sa choir, maura ni mga dagkong pagtuo. No? Kaning inyong mga nakita ba nga nag-exposure, dili na mo ay basihan o barometro sa tinuod nga pagtuo. Kaya ang babae galing, wag kita kailangan niya, pero gi-commend ni Jesus Christ ang iyang pagtuo, great is thy faith. Mausap na sa kalibutan sa mga pastor. Wala na pasabot nga kanang mga pastor na dagkong ministry, dagkong mga church building, sila rin ay dagkong pagtuo. Wala na pasabot nga kita, ingon ani pa nga itong kahintan, dili tapialan sa Diyos anak. Wala na pasabot nga wala tayo pagtuo. No? Dili na ingon anak. O gali, usahay, ma-misjudge na to kaning mga pastor nga ginagmay ministry, pero dili lalim. Bingon ta, wala siguro yung pagtuo. Dili yung tao ni munanaw eh. No? Maos na ta, kaning mga napaso diri sa atong simbahan, wala na pasabot kay mauna kwan sa Ginoo sa ilang mga gagmay na pagtuo, dili munana. Dili kinahangilan nga taas kag exposure sa imong Christian life aron ka maingon nga adunay pagtuo. Dili kinahanglan nga prominente ka sa imong status sa kinabuhi para maingon ka nga adunay dakong pagtuo. Pero sa aral ka sa Ginoo, ana nga kahimtang, tungod na sa grasya sa Ginoo. No? Sumunay una, kinahanglan makorekta anak. No, tanawa na doon na ako, yun sa pag-describe ang babae. And behold, kung may yung galing ang Bible, behold, tagain na siya o pagtagad. I-focus, tanawa, a woman of Canaan. Tumiyong kagkanaan, hintin. Si Jesus Christ, sa pag-ani niya sa kalibutan, ang niyang main focus ng ministry, mga Hudiyo, dili mga hintin. Kaya ang iyang dispensation sa mga hintin, ang iyang gisugo ang mga Hudiyo. Mga Hudiyo. Pero sa dihang siya, though wala nagpasabot nga ang iyang ministry, nakapokus sa mga Hudiyo, wala nakatagamtam o pagpanalangin ng mga hintin, nakatagamtam yapon. Pero sa iyang panahon, ang focus ko niya is ang nasod sa Israel. No, sumala sa atong ibasa, atong ni walk through karon kani atong passage. So karon, kung yung mga lesson ba, no? Dili siya apostoles, wala siya kapulog ni Jesus Christ, wala kayo gali ang pangalan, and yet, giingnan siya nga great is thy faith. So, sumala sa kong ingon, woman, babae, wala gisulti yung kinsa, no? Dili kinahanglan nga maila ka. Pero kung maunay ito yung sa Ginoo mga maila ka to glorify His name, wala na pasabot nga dako kapag to kay sa uban. Kinahanglan makorekta anak. Kaya usay, ingon anak naman tayo na itong pangminta. No? O ingon anak design sa Ginoo nimo, well, salamating Ginoo. Pero dili na mo ipasihan sa tinuod na pagtuo. Kadua, okay, immediate answered prayers. Usahay nagtuota, nga kaning na ay tubag dayon sa atong pagkampo, mao na kimailan sa tinuod na pagtuo. No, usahay ba nga, dugay naman kayo kung sige ampo ani ako ang ipangayo sa Ginoo, ang magyapon ko tubaga, kulang siguro ko pagtuo. Dapat nga nagpadayon ka, bisag wa pa ka tubaga, that is a manifestation of faith. Kaya dili ilalim mo padayog laon, bisag wa kayo nakita ang gamay tubag sa Dios. Tanawa babae, tanawa, balik ko na to. And behold, the woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Okay, tanawa yung kahimtang. Kung ang yawa mo labot sa tao, digid ka alang-alangon. Di ba? So, iyang anak na demon possessed. Okay, kabalo taon sa naman demon possessed. Kung ikaw, usa ka kainahan or amahan, dili ka kaabog lantaw sa imong anak, kinahanglan kahimtang. No? Karon tanawan sa iyong gibuhat.
Unsa may response ni Jesus Christ? But he answered her not a word, even a single word. Wala na pasabot kung wala immediate nga tubag sa imong request, sa imong pangayo sa Ginoo, wala kay pagtuo. Dili na mo barometro sa tinuod na pagtuo. O gani, ang silence sa Ginoo naanay dakong tumon. That is to test your faith. Usa na siya sa iyang tuyo na to test your faith. Karon kung mo na lang siya babae. Grabe no, ang mga apostles ato, dili intention sa Ginoo nga i-reject ang babae. Kaya as the story goes, kung imong tanaw, gi-grant iyang request. Pero nga nung wala man niya, tubaga na yun, i-ignore man. No? It could be nga, himuon yung example ng babae sa mga apostoles kung unsa nang naay na kong pagtuo. No? Kung unsa ng patience sa tinuod na pagtuo. Kung unsa ng persistence sa tinuod na pagtuo. Kung unsa ng perseverance sa tinuod na pagtuo, bisan pa silent ang Ginoo. No? So, probably, mga example po sa mga apostoles ba? No? And never in the entire Bible, naano yung sa tao yung giingnan nga full of faith. Si Stephen, diya na sa Acts, no? Full of faith. So, pero, tanawa ang sa respond po sa mga disciples. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cried after us. Ginoo pa, paano na Ginoo kay hasod kayo. Sunod-sunod na to. She cried after us. Dili ka sila sensitive sa need sa babae. Ang ila, kasama kayo Ginoo. No? Usahay bitaw kaning paminaw ni mo taas na kag-espiritualidad, dili na ka-sensitive sa need sa uban. Muna usahay ba, tendency mo ba, mahimot tayo self-righteous. Kinahanglan, dili na to inanaon pagsabot ang pagtuo. No? God, samok lagod niya. No? Dili nga na. Unsa may sunod na tupad, Jesus Christ. O karon this time, the answer na si Jesus Christ. Ginam-ginam naman pa yung tubag. Pero unsa may tubag? But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Wala ko gipadala, kundi ngadto lamang sa katawhan sa Israel. Kaya ang Israel, giilaman din sila na sheep. Sa ato pa, mula rin ako gi-reject. Dili, ikaw akong tuyo. Ang akong tuyo, dili katong mga nasalaan. Kaya nga naman, sa ilang panahon, naay dagang mga Diyo nga nasalaan sa mga nasod sa hintin, na scattered. Ug mao tuyo ni Jesus Christ nga i-reach out sa iyang ministry. Sumara sa pangingon, sa dispensational truth, ang tuyo gyud ang main purpose ni Jesus Christ sa iyang ministry, mga Diyo. By the time nga gi-reject siya sa mga Diyo, ayaw na din siya nagsugo sa Great Commission nga. Go ye into all the world. Ayaw pa. O gali, ang tuyo gyud sa Ginoo, pag ani na sikalbutan, focus niya Israelites, Hudiyo. O ang mga Hudiyo mo yung gisamuran para sa mga hintil. Mo na i-design niya. Kaya sumala pa sa promise ni sa Ginoo kay Abraham. Unsa may promise? Ingon siya nga. In Genesis chapter 12 verse 3, ingon dito nga, I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. And in thee, iklaro gina niya, and in thee shall all the families of the earth shall be blessed. Pinaagi sa kaliwat ni Abraham. So ang main purpose ni Jesus Christ is to be the Messiah. Kung mag-isgot ka litag word na Messiah, para na sa mga Hudiyo, dili na para sa mga hintil. So mao na siya, murag rejection, no? I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Karon, padayon na to. I-review na to ang before sila nanlakaw aning lugar, tanawa ang gingon ni Jesus Christ. Oh. This Lord Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles. Tanawa, ang ilang ministry nakapokus dito sa mga Israelites, sa mga nasalaan na Hudiyo. Ayaw mo kadto sa mga hintil. Tanawa, dito naman sa Great Commission ang
ilang ministry nga nakafocus na nga wala na partition ang Hudiyo ug mga Hintil. After the death of Christ, muna naka-blessing na to. Neither Greek nor Jew. Muna ganyan sa Bible. Tungod ato nga saad na wala na nga partition between sa mga Hudiyo ug mga Hintil. So pagkamatay ni Jesus Christ. Karon, tanawa ha? Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans. Bisan galing Samaritans, mga half-Jewish. Half di sila. Di na galing ipaad to. Samot atong babae nga pure Hintil. Pure nga Gentile. Ang ginawa na siya consistency sa iyang word. No? Pero wala na pasabot. Dili tumangod panahon unta sa mga Hintil ba? Naa mag-right timing ang Diyos. Wala na pasabot nga i-deny ka niya. Naa siya perfect timing. Sumala sa iyang perfect plan. Mao gina siya design sa Ginoo. Pero tanawa, enter you not. Tanawa, but go rather to the loose sheep of the house of Israel. So nasayop ba ang Ginoo sa iyang istorya? No, wala. He is being consistent sa iyahang mga plano. Okay? Kasi kung sa'yo mo ito ba, kuyaw, kung siya ginawa nito, marunong mag-tik-a, kaayo. Dili yung taon, ang ginawa niya plano niya, organized, order. Dili pa panahon sa mga hindi na itong panahon na. Okay, karon, ikatulo. Napaday sumpay, tanawa ha. Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Ang sumpay na. But he answered and said, dito bag na po nabalik Jesus Christ. Lagi naman na mag-jok to, bago yung balas Ginoo. Sunod na tabag, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Aning samot. Dili ang ngayon nga ihatag ang pagkaon nga intended para sa mga anak ngadto sa iro. Patay. Mura ba og grabe mo Ginoo, iro gid palanta na Ginoo. Ang kaning mga dogs term ni siya nga gi-apply sa mga Hudiyo ngadto sa mga Hintil. Kay sila magod, they are promised nga katawhan o mga anak sila sa Dios. Kani mga Hintil, gitawag nila mga dogs. Grabe man ni ka racist ning kuan, Hudiyo. Grabe na prejudice. Karon si Jesus Christ, ipamukha niya ang kinaya sa mga Hudiyo. Ipawitness niya ang mga Hudiyo ba? Ang mga apostoles. Nga ingon ana ang Hudiyo. Pero dili ko yung sa Ginoo nga i-reject ang babae kay sumalas ito gibasa yung gigran, no? Naali ito yung Ginoo. Masakta na ito naman niya. Tara dili ang ngayon, ang ako ay ministry dili ni para sa mga iro, para ni sa mga anak sa Dios. Imbis na anay response sa Ginoo, negative man ang response, no? Pero naay ito yung Ginoo. Mawagin na siya usa sa angay katunan sa Kristohanon nga dili ka mohatag mali siya sa Ginoo. Despite sa mga negative nga circumstances nga mong experience, wala na pasabot, wala nga nakuhaan ang pagkamaayo sa Dios. Dili gina yung nana. Di ba dahil ta? Ikatulo, having a deserved status. Wala na pasabot, no? Nga kung naaka-exposure sa Christianity, mo na tinod na pagtuo, or naaka-immediate nga tubag sa imong mga pagampo, mo na pagtuo. Ikatulo, wala na pasabot nga pinaagi ni sa kinsay deserving, kung kinsay ang ngayon. Ang pagpanalangin sa Ginoo, dili sumala kung angayan ba ka o dili. Kaya wala may angayan na to. No? Bisa ka rin mag-preach diri, wala may angayan na mo. Si pastor ay angayan, si pastor man siya. Kami, dili may angayan na ni. No? Kaya kung ingunana pa ang pasiyan sa Ginoo, wala mo nga ni. Kung yung analyzon ba, dili deserve status. Kaya nga naman, ang babae, ingon siya, iro. Pagino naman na, iro. No? Tarawa ha? Sa passage na, sa 15:28. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Karon, iro ha? Imagino ni mo. And she said, tanawa ang kinayas babae. Truth, Lord. Ginoo na ginoo ko. No? Dili ko mahimong anak. Sa dispensational truth,
ang mga anak sa Diyos atong panahon na Hudiyo pa lang, wala pa'y labot, dili pa available sa mga Gentiles. O gali ang ilang pagwali dito pa nakapokus sa Israel. Didagan lang Jesus Christ diri kay gikontrahan siya, gi-reject siya sa mga Parisiyo. No? Ang purpose para mutago. Pero na sumalas ng gingon, ang faith ni Jesus Christ nagkalat naman. Karon tanawa ingon sa yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Bisan to iro, mo ilan nagmaster. Imagine, usahay gali kaning iro, mas duyan pa kaysa mga anak. Usahay ilig-abot sa mama o sa papa, mas musugat pa ning iro kaysa mga anak. Ayaw po ng tao ni Nanoy. Mga anak, intawon, may pang-iro ninyo. No? Kita mga hintil, mga iro ta, pero yet, remarkable ang faith nato sa Diyos compared sa mga Hudiyo. Na usay, mga anak po ba, ang Kristohanan, di kayo matagad sa ginikanan. May pang mga iro, kay lambing pa kayo, loyal pa ka sa iyahang amo. Pero mga anak, hatag problema sa ginikanan. Dili tayo na Nanoy, nga mas when it comes to loyalty sa atong ginikanan, mas lupigon ta sa iro. O mo man na itabuan ni. Iro siya pero master niya Jesus Christ. Imagine ni mo, master's table. Oh. Diyon sa the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Bulag nakisingit ba? Ginoo. Usually man God, pakano na iro after na mga od ang mga anak. Sa while ang pagkaon, nangaon pa sila, pwede ko dito sa mumuhulang usa. So meaning, mintas ang ministry ni Jesus Christ, nakapokus pa lang sa mga Israelites, pwede siya musingit nga mumuhulang iya. Tingin siya, meaning, just small favor, small mercy sa Ginoo, masulbat na yung problema. Madinaro ko na mumuhu, no? Bisag dili ba mawikwan ba, no? Kung ima na laison, tanda kaniyang gamay lang na paper Ginoo. Ay daw nga masulpat ang akong problema. No? So mga na siya tulo. Dili na siya maubarometro sa tinuod na pagtuo. Okay? Wala na pa sa kung expose imong Christian life, imong Christianity, no? Kanang remarkable kayo sa mga kanta, imong mabinuhatan, no? And then, na-immediate ng mga pagtubag, na kay panlantas mga tao, deserving yung status, kaya para nila faithful yung kayo ka, no? So, dili na mo ibasihan sa pagtuo. Direta sa what are the manifestations of faith? Base naghapon sa passage, no? Sige. Having faith is manifested in. Naay tulo ka prinsipyo nga atong matugtan base aning babae. No, the woman of Canaan nga example of faith. Una, makita nato iyang kwan diha, no, kanang reverence to God. Ang iyahang giunsa niya pag-respeto o giunsa niya pag highly esteem ang Ginoo ba, no? Kung sa laing kwanta na, i-high view of God. No? Ang tinuod na pagtuo, makita na niya kung giunsa nimo pag-respeto ang Diyos. Kung giunsa nimo pag-ila ang imong Diyos. Kung para nimo imong Diyos, ang ngayon lang sa katunga sa imong kusog, pwede katunga na po sa imong kusog. Kung para nimo imong Diyos, dili kay kadlukan, pwede pag lakbit-lakbita ni mo pinuha ng Christian life, ay mo na na po, kay tinud-anay nga respeto sa Diyos. No? Kaya kanin man kong fear nga gisgutan diya sa Bible, nga fear of the Lord, fear na siya nga nag-uban ng respeto. The reverence to God. Dili na siya fear nga kanapitaw magsakay mong kapulit, sigasigay mong mata. Dili mo na nga kahadlok. Kaya ang Ginoo na to, amahan God. Kung dili, kaya bang reverent fear. Mo na siya ipunta sa matara. Pero tarawa. Okay. Jesus went thence and departed into the first of Tyre and Sidon. So verse 22. And behold, the woman of Canaan came out of the same place and cried unto him, saying, have mercy on me. Tanawa ang gingon, O Lord, thou son of David. Okay. Apa nag-highlight? Kaya nga naman, gingon ana niya pag
hatag o respeto ang Diyos. Kanang title nga daw, Son of David, title na siya sa Messiah. Kung mayroong kag-Messiah, the promised King of the nation of Israel. I-try ko na picture out ang scenario. I-try to picture out ha. Jesus Christ, ang sayo tuyo, nanambal. Nanambalay, nabalihari ka mananambal. Albularyo noon na Imagine ha, nanambal. Kisay mga kuyo, mangingisda. Walay corona, walay kapa, walay royal robes na, walay mga generals nga na mga espada, nanon to Peter, no? Pero panguhan naman ito nila, gamit-gamit lang sa ilang mga kwanta. Na mga mangingisda. Okay. Pero gilantaw niya ang Diyos as Son of David. Kung mag-iskot ang David, grabe to sa ka-prestigious king. Grabe to ang iyahang glory, exemplary kayo. Kung mag-iskot ni David, that was the time nga ang nasod sa Israel, grabe kayo nila sa tibok kalibutan. Nga even si Solomon sa iyang panahon, daghan kayong mga hari nga nagpalibot niya, nga buhatag og mga gifts. Grabe ang kwan sa, grabe ang kwan, pero ang nga nakita, manambalay, nagtulog-tulog og mangingisda, pero gi-address niya, Lord, thou Son of David. Tanawa? Despite sa contraries, despite sa iyang physical na mata nga makita, we must look on God on our spiritual eyes. Sa atuang bahin, wala na pasabot nga ang daghang kag-contraries sa imong circumstances, dili na nimo ilong ng Diyos sumala sa itong pagkailaw, iyon siya sa pag-describe sa Bible. Example, naka-experience ka o kalisod. Does it mean nga ang Diyos dili maluoy? Kung palalita, naka-experience ka o problema, na ay mga injustices nga imong experience, nga unfair yung kaya ni Ginoo. Does it mean nga ang Ginoo dili na just? Magpabilin ang imong faith on the attributes of God despite sa mga contraries. Kaya Ginoo, nga na malagiling mga drug lord, mga kuan sa kalibutan, mo man ni prosper og maayo, unfair man kani Ginoo. Does it mean nga Ginoo unfair? Dili mo na. No? Ayaw tagaig malisya ang pagkamaayo sa Dios. Kaya ang imong gibasihan ang imo lang sitwasyon. Dili mo na. No? Kung Ginoo nagkalisod ko, nagsaad ka diri provider ka. Kung dili pa faith ko ng Ginoo na, namatay na kakaron. No? Mga uban nato mag-practice na kamatay, bigsika tulog, practice og kamatay, no? O unsa man ba ato na mamatay ba matulog? Na-practice na sila kamatay. Ingon na. So kung mo analyson, ang Dios dili nimo pwede tagaan malisya sumala sa imong circumstansya. Sumala sa imong makita, dili na mo basihan. You should respect God kung unsa siya pag-describe sa Bible. Despite sa mga kontrary sa imong mga sitwasyon. Kung nagtuo ka na ang Diyos maluluyon, pinatagan ka giampong ka, ang ngayon kakaluyan, wa pa katubaga, kung Ginoo, di ba siguro maluoy na ito? Mao na dahil imong conclusion. Ibase ba nimo ang Diyos sa imong health? Ibase ba nimo ang attribute sa Ginoo sa imong present nga mga sitwasyon? Mabitang kitagaan ng Bible. Kaya aron mailhan nimo ang Diyos kung unsa siya. Kaya naa siya perfect timing yung tanus na katubagon. Mao nang importante kayo. Okay, basta na, let us press on to know Him, and He will respond to us as surely as the coming of dawn. Kaya nga no, wala mo kita nagtingwa kung kinsa yun yung Diyos nga atong giila. Mao nang dali ra kita mag-doubt, dali ra kita mohatag og malisya sa Dios. Kaya naman wala ato kakuni kung kinsa siya. Naay mga daghang tao sa Bible nga sumala sa timo wala ta bagadayon. Nagingnan sa Ginoo nga great is thy faith. Sumuna siya una ay magkabalaka kay dili tawag dugay. Sumuna siya imong analyze na.
dili nimo pwede ibase ang pagkamaayo sa Dios sa imuhang pagkadautan sa imong sitwasyon. Mo nato balik-balik. Kung unsa siya gi-describe sa Bible, unsa yung mga attributes, dili na siya maapektahan kung unsa ka. Kita ramay mo patyas. No? Kita raman, dili man, wala na siya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magpabilin nga faithful, magpabilin nga gracious, bahalag, dili pa nimo mabati. Sumala ba din sa pagbati ng Christian life? Sumala ba din sa imuhang makita? Ang tinuod na pananawon dili na makita sa imuhang hunahuna. No? Bagitan lang na verse nga, the devil hath blinded the mind. Na syntax error, no? Dapat blinded the eyes. Pero ang Bible lang yun na blinded the minds. Kaya ang pananawon sa Kristiyano, nasa iyahan hunahuna. Dili sa iyang physical na mata. Kaya kung dili ka maglantaw sa physical nga mata, ang imong makita, sa maniyan? Sa maniyan? Nga naman si Abraham, isaaran siya nga may mo siyang father of many nations. Paglantaw niya siyang asawa, kunot na. Paglantaw niya, way anak. Lantaw po niya sa iyong samin, kunot na po niyang gagway. Pero may mo siyang father of many nations. Nga naman ito naman siya. Wala siya nagbase sa iyong nakita. Ang iyang ibasihan, hanggang sa langit, mauni sa at sige no, sumala sa bituon, hinanap ko kadagan ang akong kaliwatan. Oh. Kinana mo ba ng pagtuo? Dili sa mortal eyes. Okay? Muna siya wala. Ikadua, having faith is not manifested in it is manifested in the reverence of God. Ikadua, it is manifested in reliance from grace. Mag-rely ka solely sa grasya sa Diyos. Tanawa, ang say, babasa na ito din na. And behold, the woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me. Okay. Unsay tuyo sa babae nga midul siya ni Jesus Christ para kaluyan. Kung magsalig ka o kaluoy sa Diyos, that is the principle of grace. Midul siya sa Diyos, dili para ipresentar nga buutan siya. I do believe na tanimayan na buutan ni ang taong tibutan, dili mo ginawa na para siyang anak. No? Imagine mo, kaning babae, dili ko mo panani nga dautan o runsa. For sure, tarong ni siya nga inahan. Kaya concern siya anak. Pero dili na mo yung ipresentar sa Diyos. Siya Ginoo, kaluy iko. Have mercy on me. Mausad na ang atong tuyo. Kristohanon, ang atong angay sa ligan, kaluoy ra gyud sa Diyos. Kung naamang kay efforts, pagpaningkamot, para nakaluyan ka sa Diyos. Mao na siya imuhang ebidensya nga tinud-anay ka nga magpakiluoy sa Diyos. No? Dili na siya para may mo kang deserving or unsa. Kay you will never be deserving. Oh. Beta. Ang ngayon na ganito pagod si brother o si sister, deserving na ganito tayo niya siya. Sa tuwag standard. Ang kawatan na, kung iatawag ka sa Ginoo, is it according to our standards? Dili ay. It is according to the standard of God. Walay deserving na to sa standard sa Diyos. Sige, simple math lang ta, mathematics ta. Lamay mga sa ating Ginoo nga kung mag-labor ka, mangalagad ka, rewardan ka niya. Pero dili na tungod di mo. Tungod na kay naluoy ang Diyos, gisaaran ka. Pero supposedly, dili ka angayan sa aran ng ka. Ang pagluwas lang sa Diyos daan mo, enough na nangarisong na alagaron mo siya. God deserves to be worshipped. Ang Ginoo deserving sa imong paglibor. Bahala pag na-reward o wala. Pero ang grasya sa Diyos mo ni, isaaran ka nga, tatanan imong paglibor, iyak ka rewardan. Mao na itong kanunta, nanalay sa nausa ka bata, laaw. Nangawat siya sa usa ka dato. Nakasala siya. Pero ang dato nga tao, instead na nasuko, nanuwi siya. Iyang i-adapt. Grasya. Mao na itong kahintang, i-adapt niya. Pero, isaaran pa yun. Kung magtinarong ka, tarong ka espila, ako kay i-plaster, tagaan ka ng mga negosyo. Tungod ba na kay deserving ang
Bata, tanan niya pagpaningkamot, pag-labor, tungod ka na isaan ang nag-adapt niya, tungod pa na ka-deserving siya na? No. Magpabilin ang prinsipyo sa grasya nga from the start, di kaluy-an ra ka sa Diyos. Dili unta obligado ang Diyos nga mohatag og reward, pero nagsaad siya. Siya man nag-obliga siya og kagalingon. May mga lesson ba? No? Kaluoy ra gid tanan. Reliance from grace mo na siya pagtuo. Doon nag-effort ka, naghago ka, magpabilin ang prinsipyo nga grasya sa Diyos ng tanan. Tanang paghago nimo deserving ang Diyos na manaw walay reward. Kinanglan ibutang sa muna una, no? May kagino ako gihatag ako kinabuhi nimo. Ano kisa naghatag kinabuhi nimo? Simple na accounting lang ba? Ginoo, ako giurot ang kusog nimo. Kisa naghatag nimo kusog. Ginoo, nangalagad jud ko nimo akong panahon ako gihatag nimo. Oh, kisa nag-extend yung panahon, gipatay na kanako. Mo na reliance from grace. Ayaw pag-unaw na nga mahimo kang somebody. In the eyes of God. Sa mata sa tao, yes, pwede. Kaya ubos ang standard sa tao. When it comes to the standard of God, we will never be deserving. Okay na siya. Oh? Ha? Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Kung sa'y motibo niya gamitin ni Jesus Christ, mangayo o tabang. Okay? Lord, help me. Kanya ito ang pag-labor, pagduol sa Ginoo, pagpanalagad sa Diyos, pag-acknowledge na ito nga na kinahanglan tagtabang sa Diyos. Dili para may mo ka-deserving sa saad. Because we will never be deserving. It's all started with mercy. Kinahanglan masakta na ito na. Nga kaluo na ginatong pwede sa ligan sa Diyos. Si Prophet Isaiah gali, ingon siya nga, anang pagkamatarong sa usa ka sa tao, sama ra sa hugaw nga trapo. Nya karon, gisugdan nimo ang Christian life, diha sa pagtuo sa grasya sa Dios, pumano nimo pagpanikamo? Ang grasya diha ra sa kaluwasan, then a blessing, panikamutan na dayon nimo. Wala ka pasabot nga dili ka manikamot. Kay mao na siya ebidensya nga tinud-anay ka nga nagkinahanglan og tabang sa Dios. Tanawa, ang sa motibo sa babae nga nagpaduol siya, didot siya sa Dios. Ingon siya nga, Lord, help me. Have mercy on me. On the other way around, kanang mga tao nga dili mo simba sa Dios, the same nga nagingon sila nga, Lord, I don't need you. Lord, wala ko na kinahanglan sa imong mercy. Ang babae mo na rason nga binuol siya, dili para may mong deserving, dili para may mong deserving sa reward or saad or unsa, but to acknowledge ang iyahang need diha sa Dios. Nga nakinahanglan siya kaluoy sa Dios. Mabitaw nang ibalik-balik kay pastor sa prayer vigil nga, padayon na tani, maluoy na laging Ginoo. It's not your effort nga nagluhod ka. It's not your time nga imong gi-spare para dinha. Kaya ang Ginoo deserving anak tanan. Ibutan na sa nauna, ang iyang pagka-Diyos, deserving ang hurto na mong kinabuhat para niya. Ebe, kung ibutangan ni meter niya itong ilong, pingatanang siyo po na itong hangin, bayaran na ito, at dahil po naman, tanong sa buto mo, sa puno na kong bayro nun, oy, umuntang sa kong ginawa ka ron. Balik ka po ka. Imagine nun, kung kinanaon sa Diyos, may ang tanang grasya, pabor niya ang gatag na ito. Ha? Manglagom na karagay ko tumuto, wala ko ipayad. Ang mabang siguro, mag-ikot na lang. Oh. Kanang hangin lang, grasya na na sa Ginoo. Kung naghago man ka, kung nag-labor man ka, no, usahay, kanang mga tungod gyapon din sa grasya sa Diyos. Mabalik na gyapon ka sa prinsipyo sa grasya, kaluoy sa Diyos. Kaya ugali, kung imo analyson sa Hebrews, kanang Hebrews 10 ba na? Ngayon diya nga, for God is not unrighteous to forget our work and labor of love. Iklaro kayo, labor of love. Usahay, itiktas naman na. Ang imong tanang pag-labor out of love ba? Or out of reward? Ang nagkamot kasi gano'n kayo, reward. Nga, hindi man, labor of love. Is it out of love?
or out of something nga nagsalig ko na aron makadawat ka. Kung sa nagkalainan mo, kung nag-apas ka reward, kung sa kalainan mo sa taong selfish. Ha? Mabalik rin yung diapon tas grasya sa Diyos. Kinanglan, ipaubos mo kagalingon. So, this is a warning for us na kung daghan na magalitang paglibot, pag-agaw sa Diyos, gisugtan tagkaluo sa Diyos. Maumani nga kaluo na sa Diyos tanan. Ay, kung gusto saan mo gagawin, kung di ka kaluyan sa Diyos, nabalik ang mahimo. Wala. Wala. Pati yung kasigno, patay yung ka. Magbidya ng mga tao. Maong din na siya kamaturan. Huwag din siya. Mathematics ta. Nag-labor ko sa sige. Tayo lang. Wednesday, simpa ko. Pagka Bernis, apel ko prayer virgin. Duha na. Pagka Domingo, simpan ko. Balik ko yung kapatahapon. 4 times in a week ka nag-labor. Ang pangatan na, 4 times in a week ka nag-labor ha? 4 times in a week ka makasala? Mas labaw po eh. If you're just honest with God, kulangon doon yung pag-labor ba? But yet, ang Ginoo, ginawajan gihapon ta. Tungod sa grasya, kaluoy gihapon niya. Dili tungod na to, dili tungod mo. No? Daily basis ta. Sige, pinadlawon na to. In a day, naakay discipline nga Bible reading. Naapod kay discipline nga kaning prayer. Duha na. Naakay Bible study. Nag-disciple ka. Tulo na. 3 times in a day. Ang pangutana, kung i-account ka sa Ginoo, 3 times in a day na baka makasala? Hindi Dili gyud. Namo nang musalig ka sa imong pagpanikamot. Dili. Kaluoy ra gyapon sa Ginoo. Pero kung estudyante, sir, binuhatag yung makaluwas uloy. Sure ka sa imong pag tinarong, pag buhat, di ka masipyat. Masipyat sir. Kalo, ito may bato. Mangupusan. Kung mangupusan ka, kung sa mga tawagin, Ginoo, balik kaya po sa Ginoo. Ginoo ra gyapon makaluwas, dili ikaw. Matawag naman na gyapon ko. Magpapili ng prinsipyo nga Ginoo na. When it comes to Christianity, it's all about Christ. When it comes to service, it's all about Christ. When it comes to worship, it's all about Christ. When it comes to stewardship, it's all about Christ. Labor, it's all about Christ. Tanan, Kristo na tanan, Ginoo na tanan. Wakay part na tuwa na, partakers lang ta. So mga lang motibo nga nung mag-worship ta sa Ginoo para kaluyan ta. Kaya mora niya itong saligan. Kung maghagong man ka, kung di na kaluyan sa Diyos, wak ka. Napagalaing promise na isa sa Ginoo, kaning sa Matthew, no? Ang dito nga, whosoever shall give unto one of these little ones a cup of cold water. Notice the word na only in a name of a disciple. He shall never lose his reward. Ang mong motivation, nga nung naghatag ka, pagkangalan nga, disciple na siya. Dili pagkangalan, reward? Reward, ani. Only in the name of a reward ba given? No. Tarong mo na ito kasing-kasing. Klaro mo yung Bible nga, whosoever shall give unto one of these little ones a cup of cold water, only in a name of a disciple. Tanan na itong pagpangga ni Pastor, tungkol kay Pastor siya. Dili tungkol kay Panusan, mas ginawa rin. Only in the name of a pastor. Only in the name of a Bible student. Only in the name of a disciple. Sa preceding verse na, tingnan niya nga, whosoever receive a prophet in the name of a prophet, shall receive a prophet's reward. In a name of a prophet, not in a name of a reward. Kini na ang reward. Hatag ka na ang reward in a name of a reward ba? In a name of a prophet. Kani kay propeta ni sa Diyos, ako ni siyang pakitag mayo. Kini kay alagad ni sa Diyos, man of God ni ako ning alagaan. This is my way of serving God. Kini reward na po ni.
ang tanaw na ba sa Ginoo atong kasing-kasing. It's not the act, but our heart kung unsa atong motibo gyud nga paghimo ana. No? So kinahanglan ma-correcta na, no? So bisan pag unsaon mo mag-labor, magpabili ng prinsipyo sa Dios, grasya, no? Mana siya? Oh, Lord, help me. Batihan Sir Dan said, gibasa na ito na ganina nga, yung sa truth, Lord, wala niya deny ang giingon sa Dios. Giangko niya, tinuod, Ginoo, iro. Yun siya nga, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. So kinahanglan, ang manifestation sa pagtuo, wala tayo laing saligan, grasya o kaluoy sa Dios. It's reliance from grace. Kung mag-labor man ka, tungod ka na Diyos nga naluoy mo, kisaaran ka, ga-rewardan ka. Nga supposedly, hindi naman tatangayan sa aran, ga-rewardan. Kaya ang kaluwasan ng that, enough na nga rason na kung alagaron siya. Enough na kayo na. No? Kung yung mga lalayson, bugat na kayo ng rason na ito, nga ihatag na ito itong kinabuhi. Kaya giluwas na niya. Gawas ka tunga, giluwas. Kita may wala giluwas, tiribe. Karon pumiyakan ka sa Ginoo sa imong binuhatan. Good works na ba? Apil ang mga sala. Apil ang mga sala. Dili na yung mga good works lang. Nakaroon. Pumiyakan ka sa Ginoo, according sa standard, kinsa may makaingon diri nga, ako, Brad, makaingon dyan ko nga, deserving ko sa panalangin sa Ginoo. Naba makaingon? Pwede isa yung kamot. Kaya aron, ani kastubangan mo, kiskis mo sa imong kuko. Pwede ba kaya nagkinanglan ni makakiskis sa imong kuko, maglinya ni mo, kiskis mo sa imong kuko? Wala wala agad mo na itong deserving ano Mao na siya. Kinanglan mo na itong mindset. Whatever favor or whatever reward or blessing, ingon niya, I am blessed, chosen, adopted, accepted, redeemed, and forgiven. It all starts with grace. Talo ko rin, mercy rin sa Ginoo. Karon, mamiyon nga, sa ato ang standard lagi, makaingon ta, serving na his brother or sister. Pero di naman standard na ito ang basihan sa Diyos. Standard man niya, and we know, when it comes to the standards of God, we will never be deserving. Kinanglan din na inana ginaang mo ilakag tinuod na pagtuo. Wakala pwede mo saligan. Gisundan mo ang Christian life na pagtuo. Umanon sa nato ning pagtuo. Kaya kung matod pa niya po sa Paul, kung umanon mo buhat, mura kagiwakwak, mura kagikuan pa, bewitch. Mura nagingon niya sa Galatians. Karon, ikatulo. Magkabala ka kay dali ang takaroon. Una, having faith is manifested in reverence to God. Ikaduha, reliance from grace. Ikatulo, evident kayo sa babae, kaning resilience against grudge. Resilience against grudge. Ano ba na resilience? Kaning the ability to recover quickly. Ano ba ng grudge? Mga bitterness, mga disappointments, kanang mga discouragement, mga ill feeling, kanang mga weaknesses, kaluyahon, mo na siya grudge. Resilience, tanawa sa response sa babae. Nagpadala ba siya na, I do not believe nga wala na siya experience of disappointment. Awa na po ni, pareha rin na to. Pero makita ba ni mo ang iyang nagpadala siya sa mga grudges? Wala. Natabunan ang iyang grudge sa iyang pagtuo nga ang Diyos maluoy niya. Amen. Natabunan ang iyang motibo nga kaluyan sa Diyos mo ay nagpasulabi kaysa sa iyang discouragement. No? Tanawa? Review na to. Okay. And behold, the woman of God came out of the same coast and cried unto him, saying, A person be, O Lord, thou son of David. I-highlight na na. My daughter is grievously vexed with a devil. Okay. Nagkinahanglan ba siya immediate nga tubad? Nagkinahanglan ba siya
kanang kaluoy? Deserving ba siya nga tagaagpabot? Yes. Sa iyang kahimtang ba? Sa true standard na? Sa true standard. Sa true standard. Angay ba siya kaluoyan yun? Ang iyang anak is at the point of death. Kaya kapaluta kung ang yawa mo binuang, di ka lang alamon. Ibinuangan si yawa yung anak. Pero, ang ngayon ba siya nga tagaan o pagtagad sa Diyos? Ang ngayon o. Nga tanawa. Balik ko na ito pag-ibasa. But he answered her not a word. Wala siya nadungog bisag sa kapulo. No? Pero tanawa, ang siyang bispan, and his disciples came and sought him, saying, Senary, for she cried after us. Wala siya ni undan. She cried after us. Nag-iyak pa naman siya, nag-syagit pa naman siya maayo. After, kiyagin-agin pa ng mga apostolos. Saktos na, manawag kay Santos. Dili na yung unana. Kaya ang Santos, buhit. Buhit pa yung mga disciples. Matong, nihagyo po ng mga apostolis, Ginoo, paano nagbayan namin kay samo kayo? She cried after us. Gilaras na naghagyo taran. No? Nakapahunol ba niya sa iyang pagpangayo ang katong silence sa Ginoo? Wala. Sa imo ang pagpangayo sa Ginoo, naakay ipangayo gawa pag itubag. Kung dili na makapahunol nimo, that is a manifestation of faith. Manifestation na siya sa pagtuo. Ngayon, may panis na pagtubag. Ako aliw, di hapon. Sigla, padayon ng tani. That is faith. Wala na pasabot ka sila kung may pagtuo ka ng mga tubag. That is resilience against grudge. Kaya mupadayon ka, mupersist ka, bahalag silent ang Ginoo. No? Muna na siya. Na, padayon na tigit na to. But he answered and said, I am not sent. O, kani, medyo paano ba na? Hugno, medyo ka na. I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Pero ang sayang mo, nakapadiscourage ba niya? Yes, na-disappoint ko siya, pero wala siya niulong. I do believe nga, nakagiti siya disappointment sa mga tubag ni Jesus Christ. But then wala, nakapahunong niya. Ano? Then came she. Yung paduol siya sa Ginoo. Kung mag-cross reference ka sa Mark chapter 7, nasa stilan sa Diyos. Pag mong, according to Bible scholar, si Jesus Christ naani sa balay. Pag-abot na rin ba inihagyo, ninglakaw Jesus Christ. Ninghawat siya sa balay. E sunod-sunod di babayi. Si Ginoo, paano ragod na yung mga disciples si Ginoo? Paano ragod na? Eh, sabak tayo hasol. Ang mga apostoles, pag-ganti sensitive sa need, was lang kabalo nga ang Ginoo, nag-set og example nila kung saan ang pagto, gamit at babae. Kung pero nang yung Ginoo, hindi cried after us. Katugibasa na ito, no? Ganun ka cried after. Nagsunod siya. Nga nag-iyak. Sabi, no? Dahil kung yung tanawin sa pan, nasa sa tigil ni Jesus Christ. Jesus speak. Oh, di mo na. Came she and worship Him. Nag-worship siya. Muna siya yung isa sa principle sa worship. Ang worship, dili ni para may mga deserving. Para ni sa kaluoy o grasya sa Diyos. Muna siya principle sa worship. Para na to acknowledge that you need the help of God. Taraway mo, Lord help me. Muna siya prinsipyo na. Dili na para mahimo kang tapos. Kaya ang Diyos ramoy, si Jesus Christ ramoy tapos sa tanan. No? Karon, iundar mo siya? Muna resilience against grudge. Another, sumpay. But he answered, kabag na po Jesus Christ, tumala sa itong gigwan kanina, siya, it is not me to take the children's bread and to cast it to dogs. Ngayon siya yung tubag. And she said, wala siya nakik-argue. Ginawat niya ang kamaturan. Gilantaw niya yung magalingon as a dog. No? So, dili para may deserving yapon. Kumanalay sa no? Is a truth, Lord.
Yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Oh. Kung mo analyze yun, paano ginang prinsipyo no? Wala siya nagpadala sa iyahang bitterness. Normal na siya na bitterness, discouragement, disappointments. Pero kung naakay, tinulog na pagko, dili na makapahulong mo. Kung panoon, mudot na pagalihinul ka sa Diyos. Kung wala ito, magsige lang. Kasi mas dako pa ng pagtulo na nagitubag dayon. No? Basig pagtulo na po na, basig din ang tubagon mo, backslide ni. Basig ano ba, basig mo backslide mo no. Ikaw ka, makakaya magkataas ng pasensya o, ano ko na sa ginunin mo. Oh. Para mahimo kang example sa uban nga mga dili ka paabot. Dagay kay mga Kristiyano di ka paabot. O guway ito ba, pamilan na, way asinso, backslide. Ang uban, mabalik sa iyo lang po. Balik at bisyo na balik at sugal na nga naman lagi ng mga sugar na liyaw, ng mga bisyoso, wama na unsa. Grudges ba na? Mga Ginoo, at pwede mga Ginoo, kanang lagi sila. Ako po, na. Wala ba? Kaya ba taon magpabilin ka diha? It's a sign of God na siya, kanang cowardice. Pag tinalawan mo na, maybe hadlo ka i-reject sa imong mga parente, hadlo ka i-reject sa imong mga amigo, amiga, muna mo, compromise ka na. Panay ba itong barbero ba? Kadungdung itong istorya, kadungdung man istorya barbero, nga nang-apply siya barbero, at ito siya sa barbershop, nang-apply siya, lantaw niya, anong barbero, puro bayo? Puro bayo. Siya, asa yung manager, Dre? Sir, atuwa na sir, atuwa dito sir. Pag-ato niya sa manager, bayo po. Bayo ito manager. Ingon na siya, sir, good morning. Ingon na manager. Unsa itong tuyo? Bayad ka? Sa tuyo? Sir, ganing ma-apply tapos pagka-barbero, sir ba? Laay mo, ha? La, kaya ba mo dawat ko pili bayot? Bayot yun ang mga barbero din, hindi siya. Ay mo ba? So pwede na ako, sir. Kapabayot talaga siya para dawaton. Mauna ang mga Kristiyano nga magpupot pa sa sala, magpabili na lang na para dawaton. Magpagbinayot na lang, dili na lang mag-iniso katabanan sa Diyos. Magtinalawa na lang. Kaya hadlok i-reject sa mga amigo, mga barkada, hadlok sa i-persecute. Magbinayot na lang. No? Tinalawan mo na. Tinalawan mo na. Hindi lang kuhaan eh. Compromise lang kuhaan eh. Kato siya, nagbinayot na lang para dawaton. Mao ko na mga Kristohan nun, nga mapupot pagyapon na lang. Nagbinayot na. Wa na nag-inisod diya tabangan sa Diyos. Kaya mga taong isod, magkinabuhi ginadya pagka-Diyos nun. Bali ba ng kalimutan ko? Astig mo na magbulot-bulot ka, maghagdawat ka, kuhan. Pero kadagay naman na sila upan mo, magka-office ang mga small priest lagi. Ka-office, lapay table. Kuhan, ang mga tao, grabe. May nga nagka-antor mga Ginoo, kanalagi sila, kami po, grudges na siya. Ginoo, unfair ka nila na, ano malagi ng ubano, sige lang kuhan. Mag-unsa man ang magpaayahay ka, pero wala ka sa kabubukon sa Ginoo. Bahalag kami na ulit mo, nag-antos ka, at least na ka sa kabubukon sa Ginoo. Mga unbeliever gali, mukanta gali para sa lang hinigugma. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. Ganun sa Ginoo, di man ka mo anak. Ngayon sagad, I'd rather be beside you in a storm than safe and warm by myself. Nga di ba ka musugot mag-inusara? Nga di kayo nun sa mga amigo. Nga di ka musugot nga i-persecute. Nga di man ka makainganana sa Ginoo. Pagbuhat ka na siya. Mag-unsa man ang nasatisfy na may mga magaling, pero wala ka sa kapabuton sa Ginoo. Kabalo kang wala nalipay ang Ginoo. Bahala na lang imong i-deny mong kagalingon as long as kabalo ka that you are in the will of God. Nga siya ay kan. Tanawa, din Jesus, muna na ito, ingon Jesus Christ, O woman, great is thy faith. Be it ato din, naan na tayo pagtubag.
Sumara sa panggingon, dili na siya pag-deny sa Ginoo kanang silence niya. Ang Ginoo mutubag na siya basta makaayo lang nimo. Sumala sa iyang panahon, ug sumala sa iyang katuyuan, no? Oh, sumala ingon din siya, be it unto thee even as thou wilt, and her daughter was made one from that very hour. Okay, padayon. Mga niya ito nga ngay timanan. God is working things out for you even if you don't feel it. No? Have faith and be thankful. Where faith and hope grows, miracles blossom. Okay na siya. Manabalik na sa ito ang God. Unsa may mga manifestations of faith. Una, reverence to God. Kaduha, reliance from grace. Ikatulo, resilience against grudge. Imo ang view of God, dili sumala sa imo ang mga circumstansya. Not according to the contraries. Ayaw kagay Malaysia ang Diyos kung unsa siya. Reliance from grace. Ayaw kang salig sa mga kaugalingon. Pagpanikamot. Kung rewardan sa ginang pagpanikamot, tungod kay naluwi siya. Kung mag-worship ka, mga lagad ka, para kaluyan ka. Dili para may deserving. Okay. Then, resilience against grudge. Ayaw tuguti nga magpasulabi ng disappointments, mga grudges, kaysa sa imong pagtuo nga ang Diyos mutubag og pagampo. Manang ayaw hunong, padayon gihapon. No? So manang balik na sa mga tanan, God faith. Nagets na ba ginaton sa ning faith? No? Or ingon na ba? Do we get the same faith? Sama sa babae. Ang faith sa babae, that's pleasing and great to God. No? Naabot natin ang mga misconceptions sa pagtuo. So mga ni, faith in God includes faith in His timing. Mawag na siya. No? And then lastly, you feed your faith and your doubts will start to death. Pinaagi sa pulong sa Diyos. So magkakota, kung dapat itong ulo, piyo itong mata,